Naisip nyo na ba kung gaano karaming pera ang inilalaan ninyo kada tanim o kada season para lang sa mga mamahaling pakete ng pataba at pang-iwas sakit sa halaman? Pero paano kung sabihin kong ang pinakamahuhusay at pinakamabisang pantulong sa inyong hardin ay nakatambak lang pala sa inyong medicine cabinet at halos wala pang barya ang presyo? Parang hindi ka panipaniwala, 'di ba? Karamihan sa mga hardinero ay hindi na lang ito pinapansin kahit hindi nila alam ang laking tulong na maidudulot nito. Ngayon, ibubunyag natin ang tatlong lihim na matagal nang ipinapasa ng mga luma at eksperto ng hardinero sa bawat henerasyon. Pag-uusapan natin ang tatlong napakasimpleng gamit mula sa botika na kayang hindi lang pagandahin, kundi baguhin ng husto ang kalalabasan ng inyong ani. Humanda kayong magulat dahil pagkatapos nitong video, hindi na magiging pareho ang inyong pagtingin sa inyong botika. Matututunan ninyo kung paano pasaganain ang inyong kamatis, patubuin ang malulutong at malulusog na pipino, at patamisin ang inyong mga berry na parang pulot. Manatili po kayo dahil talagang magiging kapana-panabik ito. Bago tayo tumalon sa tatlo nating bida, sandali lang nating intindihin kung bakit nga ba gumagana ang mga ito. Ang sikreto ay nasa chemistry. Pero huwag kayong matakot. Napakasimple lang nito. Ang mga halaman, katulad natin, ay nangangailangan ng tiyak na microelements para sa malusog na paglaki at pag-unlad. Kailangan nila ng boron para sa pamumulaklak, salicylic acid para sa lakas ng immune system, at iodine para protektahan sila laban sa impeksyon. Ang commercial na pataba ay parang mga cocktail ng mga sangkap na ito. Pero madalas, marami silang halo na hindi naman kailangan. At syempre, mahal pa. Ang botika naman, binibigyan tayo ng mga sangkap na ito sa purong forma at concentrated pa. Ito ay parang bumibili ka ng sariwang gulay sa palengke kaysa sa handa ng salad sa restaurant. Mas mura at sigurado kang alam mo ang laman. Sa paggamit ng boric acid, aspirin, or iodine, ibinibigay natin sa halaman ang eksaktong kailangan nila nang hindi nagbabayad ng sobra para sa magandang packaging at pangakong marketing. Ito ang diskarte ng matalinong hardinero na nauunawaan ang pangangailangan ng kanyang green pets at ayaw silang busugin sa kung ano-anong dagdag na kemikal. Kaya itigil na ang pag-aalinlangan at humanda na tayong tingnan ang ating mga karaniwang gamit sa bahay sa isang bagong pananaw. Okay, kaya ang una nating sikretong sangkap ay ang boric acid or asido boriko. Sa paningin, isa lang itong ordinaryong puting pulbos na kilala ng marami bilang antiseptic. Pero para sa ating mga halaman, ito ay tunay na eliksir ng pagkamabunga. Ang pangunahing superlakas ng boron ay ang epekto nito sa pamumulaklak at pagbuo ng mga bunga. Isipin mo, namumukadkad ng husto ang halaman mo. Inasahan mo na ang masaganang ani. Pero biglang nalalagas lang ang karamihan sa mga bulaklak at hindi man lang nagiging prutas. Pamilyar ba? Ito ang tinatawag na bulaklak na walang laman o flower drop. At isa sa pangunahing dahilan nito ay ang matinding kakulangan sa boron. Tinutulungan ng boron na tumubo ang pollen, nagpapabilis ng fertilization or pagpapabunga, at bilang resulta, ginagawa ang bawat bulaklak na maging future na kamatis, pipino, o kaya ay berry. Kung walang sapat na dami nito, hindi talaga makakabuo ng maayos na supling ang halaman. Higit pa rito, tumutulong din ang boron sa paggawa at pagdadala ng asukal, sugars, mula sa dahon, papunta sa mga bunga. Sa madaling salita, pinapatamis at pinapasarap nito
ang iyong mga aanihin. Kaya kung gusto mo ng hindi lang marami, kundi masarap pa, kailangan mo talaga ang boric acid. At ang pinakamasarap na balita, ang isang pakete ng milagrong ito ay mas mura pa sa pamasahe sa jeep or bus. Ngayon, lumipat na tayo mula sa teorya patungo sa praktika. Paano ba talaga gamitin ng tama ang boric acid para makuha natin ang pinakamahusay na resulta? Ang pinakaepektibong paraan ay ang foliar feeding. Ibig sabihin, pag-i-spray mismo sa mga dahon. Napakabilis maabsorb ng halaman ang mga nutrients sa pamamagitan ng ibabaw ng dahon. Para makagawa ng solusyon, kailangan natin ng isang standard na pakete ng boric acid na may bigat na 10 gramo, 10 kg yan. Tandaan ang isang mahalagang tuntunin. Hindi madaling matunaw ang boric acid sa malamig na tubig. Kaya, una nating itutunaw ang pulbos sa kaunting mainit na tubig, mga 1 baso, na may temperatura na 70 hanggang 80 degrees Celsius. Haluin itong mabuti hanggang sa ganap na matunaw ang mga kristal. Pagkatapos nito, ibubuhos natin ang concentrated na solusyon sa isang timba ng malinis na tubig na may 10 litro, with 10 oasis. Siguraduhin na ang tubig ay room temperature at hahaluin ulit ng maigi. Iyon na, handa na ang ating magic elixir. Ang solusyon na ito ay kailangang ispray ng sagana sa mga halaman sa panahon ng pagbuo ng bulaklak, budding, at pagsisimula ng pamumulaklak. Mas mainam na gawin ang prosesong ito ng maaga sa umaga, sa hapon, or kapag maulap ang panahon para maiwasan ng sunburn sa mga dahon. Maniwala ka, tiyak na pasasalamatan ka ng iyong mga halaman sa pag-aalagang ito sa pamamagitan ng di pangkaraniwang dami ng mga bunga at blooms na kanilang ibibigay. Ang mga kamatis talaga ang pinakamagandang tumutugon sa pagpapakain ng boric acid. Sa kanila, ito ay halos parang kailangan sa buhay. Kung napansin ninyong umuukot ang mga dahon sa tuktok ng kamatis at nalalagas ang mga bulaklak, iyan ang unang senyales na kulang sa boron ang halaman. Spray lang ninyo ang mga halaman gamit ang solusyon na pinag-usapan natin at makikita ninyo kung paano magigising at bubuhay muli ang mga kamatis. Ang unang pag-spray ay gawin kapag nagsisimula ng mag-usbong ang mga bulaklak sa ikalawang flower cluster ng halaman. Ang pangalawa naman, gawin sa panahon ng peak ng pamumulaklak, mga 10 hanggang 14 na araw pagkatapos ng una. Tiyak na halos bawat bulaklak ay magiging isang ganap na bunga. Bukod pa riyan, pinatitibay din ng pagpapakain na ito ang mga kamatis, kaya nagiging mas matibay sila laban sa sakit na phytophthora, late blight. Ang mga bunga ng kamatis na tinulungan ng boron ay mas mabilis mahinog, nagiging mas malaki, mas matambok, meaty, at higit sa lahat, matatamis. Kalilimutan na ninyo kung ano ang lasa ng maasim at walang lasang kamatis. Ang simpleng aksyon na ito ay kayang magpalaki ng inyong ani ng kamatis ng 20 hanggang 30%. Di ba't kahanga-hanga ito para sa napakamurang halaga? Pero, hindi lang puro kamatis ang dapat nating bigyan ng atensyon. Ang pipino, sili, at talong ay gusto ring gusto ang boron. Kung kulang sa boron ang pipino, tiyak na magiging mapait at baliko ang bunga, bukod pa sa malawakang paglalagas ng mga bulaklak at bagong bunga. Para maiwasan ito, spray natin ang mga pipino gamit ang parehong formula. 1 o 2 gramo ng boric acid sa 10 litro ng tubig. Gawin ang unang pag-spray sa simula pa lang ng pamumulaklak at ang pangalawa naman kapag aktibo na ang pamumunga. Hindi lang ito makakadagdag sa dami ng aanihin, kundi gaganda pa ang lasa ng inyong mga pipino. Para naman, sa sili at talong, pantay lang ang kahalagahan ng boron.
madalas nalalagas ang kanilang mga bulaklak, lalo na kapag matindi ang init. Sa tamang oras na pagsupply ng boron, mas madali nilang maaalis ang stress at halos lahat ng bunga ay makakapit. Magugulat kayo kung gaano kadami ang kakapitan at tutubong bunga sa bawat puno ninyo. Sa katunayan, ang solusyon na ito ay perpekto rin para sa kalabasa at zucchini. Sila rin ay magpapasalamat sa inyo sa pamamagitan ng masagana at matagal na pamumunga. Kaya, isang maliit na pakete lang ng boric acid ang kayang maging solusyon sa problema sa ani ng ilang pangunahing pananim sa inyong bakuran. Kumusta naman ang mga berries? Siyempre, ang boric acid, maaasahan din dito. Ang pinakamagpapasalamat sa ganitong uri ng pataba ay ang iyong strawberry plant o kung tawagin sa formal, ang garden strawberry. Gusto mo bang maging malaki, makatas, mabango at matamis ang iyong mga strawberry? Parang nung bata ka pa at kay Lola? Kung ganoon, tandaan itong simpleng paraan. Sa maagang bahagi ng tagsibol, sa oras na magsimula nang magpalabas ng mga bulaklak ang strawberry, gawin ang unang pag-aabono. Ang solusyon ay hindi dapat masyadong matapang. Sapat na ang 5 gramo ng boric acid sa 10 litro ng tubig. Spray ng maigi ang lahat ng halaman. Ito ay maghihikayat ng sabay-sabay na pagbubulaklak at mapapabuti nito ang pag-pollinate. Ang pangalawang beses na pag-aabono ay gawin pagkatapos ng unang anihan para ihanda ang mga halaman para sa susunod na season. Hindi lang ito magpaparami ng bunga, kundi lalo nitong patatamisin ang mga berry. Magiging mas matigas ang mga bunga, mas tumatagal kapag iniimbak at hindi rin madaling kapitan ng gray mold. Dahil sa simpleng pamamaraang ito, makakakuha ka ng 25 hanggang 30% dagdag na ani ng masarap na strawberry mula pa rin sa parehong taniman. Tandaan, epektibo rin ito sa raspberry at currant. Lahat ng iyong tanim na berry ay laking pasasalamat sa iyo. Kahit hindi ka naman talaga mahilig magtanim ng gulay o kahit gusto mo lang ng mga bulaklak, siguradong magagamit mo itong boric acid. Halimbawa, para sa iyong mga rosas, peonies, gladiolus, at dahlias. Kapag ispray mo ang pinaghalong boric acid, 1 gramo sa 1 litro ng tubig, habang nagsisimula pa lang mamukadkad ang bulaklak, ito ay lalaking mas malaki, mas matingkad ang kulay, at mas matagal mamumulaklak. Talagang magiging mas bongga at mas mahaba ang blooming period nito. At isa pa, ang boric acid ay napakagaling na panlaban sa mga langgam na kadalasang nakakainis at dumodomina sa ating bakuran. Gumawa ka lang ng simpleng pang-akit. Paghaluin mo ang kalahating kutsarita ng boric acid sa 2 kutsarang asukal o jam. Lagyan mo lang ng kaunting tubig hanggang sa maging parang malapot na paste. Ilagay mo ito sa mga lugar na dinadaanan ng mga langgam tulad ng kanilang mga trail. Pero siguraduhin mo na hindi ito makakain ng iyong mga alagang hayop. Dadali ng mga langgam na manggagawa ang nakalalasong matamis na ito pabalik sa kanilang pugad para ipakain sa reyna at sa mga larvae. Pagkatapos ng ilang araw, mamamatay ang buong kolonya. Sa ganitong paraan, itong murang-mura na solusyon ay nakakatulong magpabungga ng inyong mga bulaklak at makalaban pa sa mga peste. Ito talaga ay isang jackpot para sa matipid at matalinong hardinero. Bago tayo dumako sa susunod nating drugstore wonder, balikan muna natin ang lahat ng importante tungkol sa boric acid. Mahalaga talagang tandaan ang tamang sukat. Ang boron ay isang trace element at ang sobra nito ay makakasama sa halaman, katulad din kung ito ay kulang. Kaya naman, strikto nating sundin ang dosis. Huwag lalampas sa 10 gramo kada 10 litro ng tubig para sa mga gulay
at 5 gramo lang para sa mga prutas or berries. Gawin ang pag-spray o pagdidilig ng hindi hihigit sa 2 o 3 beses lang bawat ning season o panahon ng pagtatanim. Palagi, dissolve muna ang pulbos sa mainit na tubig bago ito ihalo sa kabuuan ng tubig na gagamitin. At huwag mag-spray habang tirik na tirik ang araw para hindi masunog ang mga dahon. Itago ang boric acid packet sa isang tuyong lugar na hindi maaabot ng mga bata at ng mga alagang hayop. Sa pagsunod sa mga simpleng patakaran na ito, ang ordinaryong pulbos mula sa botika ay magiging pinakamabisang tool ninyo para makakuha ng record-breaking na ani. Ngayon, maghanda na kayo dahil ang susunod nating bida ay hindi rin pahuhuli sa galing at tiyak na mayroon kayo niyan sa inyong first aid kit sa bahay. Kaya nitong tanggalin hindi lang ang sakit ng ulo ng tao, kundi palakasin din ang immune system ng inyong mga halaman. Heto na ang pangalawang bida natin, ang acetylsalicylic acid o mas kilala bilang aspirin. Oo, tama, yung puting tableta na tumatanggal ng ating lagnat at sakit. Pero alam nyo ba, parehas din itong kapaki-pakinabang para sa mga halaman. Ang sikreto ng epekto nito ay nakasalalay sa salicylic acid. Ito ay isang natural na sangkap na ginagawa ng mga halaman mismo, lalo na kapag sila ay nakararanas ng matinding stress. Halimbawa, sa panahon ng tagtuyot or pag-atake ng sakit. Kumikilos ito bilang isang signaling molecule, molekula na nagbibigay senyas na siyang nagpapaandar ng depensa ng buong katawan ng halaman. Kaya kapag inisprayan natin ang ating mga pananim gamit ang solusyon ng aspirin, parang binibigyan natin sila ng isang uri ng bakuna. Nakakakuha ng senyas ng panganib ang halaman at inihahanda nito agad ang lahat ng panloob nitong lakas. Pinatitibay ang cell walls nito at pinapagana ang mga enzyme na responsable sa paglaban sa mga sakit. Dahil dito, nagiging mas matibay ang halaman laban sa iba't ibang fungal infections, infeksyon mula sa fungi, tulad ng Phytophthora, powdery mildew, pulbo sa sukal, rust, kalawang, at iba't ibang uri ng pagkabulok. Tandaan, hindi ito direktang pumapatay ng fungi tulad ng ginagawa ng mga fungicide. Sa halip, pinapalakas nito ang sariling sistema ng depensa o resistensya ng halaman. Ito ay mas natural at mas ligtas na paraan ng pagprotekta. Ang salicylic acid na makikita sa aspirin ay hindi lang nagpapalakas ng resistensya ng halaman, kundi isa rin itong mabisang pampatubo. Tinutulungan nito ang halaman na mas madaling makayanan ang masasamang kondisyon tulad ng biglaang pagbabago ng temperatura o sobra at kulang na tubig. Ang mga halaman na inasikaso gamit ang aspirin ay mas mabilis gumaling pagkatapos mailipat tanim, mas madaling mabuhay at mas mabilis na tumubo. Isipin mo na lang na tinulungan mo ang iyong halaman na huwag magpanik sa konting stress, bagkus ay kalmado at buong tiwalang nagpapatuloy sa paglaki. Bukod pa rito, tumutulong din ang aspirin para mas maging aktibo ang photosynthesis. Nagiging mas berde at mas malusog ang mga dahon. Kaya naman, nagreresulta ito sa mas mahusay na nutrisyon para sa buong halaman na ang katapusan ay mas malaking ani. Ang mga bunga ng mga ganitong halaman ay mas dumadami, lumalaking mas malalaki, at naglalaman pa ng mas maraming bitamina. Sa ganitong paraan, ang isang murang tableta lang ng aspirin ay nagbibigay ng kumpletong epekto, nagpoprotekta, nagpapasigla, at nagpapataas pa ng kalidad ng ani. Parang nagbigay ka na rin ng multivitamins at immune booster sa iisang bote. Pero para naman sa ating mga berdeng kaibigan sa hardin. Ngayon, alamin naman natin kung paano ihanda at gamitin itong miracle solution or solusyong panghimala.
Napakasimple lang ng reseta, pero may ilang importanteng detalye. Ang kailangan lang natin ay ordinaryong aspirin, yung pinakamura at walang coating o mga sangkap na nagpapabula, effervescent. Ang karaniwang dosis ay isang tableta ng aspirin, 500 milligrams, sa bawat 5 hanggang 7 litro ng tubig. May ilang hardinero na gumagamit ng mas matapang na timpla, hanggang isang tableta kada litro. Pero mas mainam na sundin muna natin ang mas banayad na dosis sa umpisa. Kailangang durugin muna ang tableta para maging pulbos at saka tunawin sa maliit na dami ng maligamgam na tubig. Ang aspirin, katulad ng boric acid, ay hindi madaling matunaw. Para mapabilis ang proseso, pwedeng lagyan ng ilang patak ng ammonia ang tubig. Ito ang tutulong para mas mabilis matunaw ang asido. Kapag tuluyan ng natunaw, ibuhos ang pinaghalong likido sa pangunahing dami ng tubig. Para mas kumapit sa mga dahon, pwede kang magdagdag ng kaunting sabong panlaba na likido o kaya'y sticker, special adhesive agent, sa solusyon, mga 1 kutsarita lang kada balde. Makatutulong ito para mas matagal manatili ang solusyon sa mga dahon at mas epektibong maabsorb ng halaman. Ang pag-spray sa halaman ay gawin gaya ng nakasanayan tuwing umaga o hapon. Ang pangunahing gamit ng aspirin sa ating mga tanim ay para labanan ang mga sakit tulad ng phytophthora o late blight sa kamatis at patatas at ang pulbosang amag sa pipino at kalabasa. Kailangang simulan ang pag-spray bilang preventive measure bago pa man lumabas ang unang tanda ng sakit. Sabi nga, ang pinakamahusay na gamot ay ang pag-iwas. Simulan ang pag-apply nito tuwing 10 hanggang 14 na araw, lalo na kung malamig at mamasamasa ang panahon, dahil ito ang perpektong kondisyon para kumalat ang fungal diseases. Ang regular na paggamit ng solusyon na may aspirin ay naglalagay ng protective layer sa dahon na siyang nagpapalakas ng immune system ng halaman. Kung napansin mo naman ang unang sintomas ng sakit, tulad ng maitim na batik sa dahon ng kamatis, pwede mong lakasan ang timpla ng solusyon. Gawing 2 tableta kada 5 litro ng tubig at gawin ang pag-spray ng mas madalas, mga 5 araw hanggang 1 linggo. Siyempre, kung matindi na at kumalat na talaga ang sakit, baka hindi na sapat ang aspirin lamang. Pero sa maagang yugto at bilang panlaban, nagpapakita ito ng napakahusay na resulta at hindi nagpapahuli sa mga mamahaling chemical na gamot. Isa pang magandang benepisyo ng aspirin ay ang kakayahan nitong pabutihin ang pagtubo ng binhi at palakasin ang mga punla. Bago itanim, pwedeng ibabad muna ang mga binhi sa solusyon na may aspirin. Para gawin ito, tunawin ang 1 tableta sa 1 litro ng tubig at ibabad dito ang mga binhi sa loob ng ilang oras. Mabisa ito lalo na sa mga binhing tinatawag na mahihirap tumubo, tulad ng sili o talong. Pinalalambot ng salicylic acid ang balat ng binhi at nagsisilbing panimula o panggising sa pagtubo nito. Ang mga punlang nanggaling sa ganitong binhi ay nagiging mas matibay, mas maugat, at may malusog na root system. Hindi rin ito masyadong humahaba at mas madaling labanan ang blackleg, isang delikadong sakit na fungal na madalas pumapatay sa mga bagong sibol na punla. Sa kalaunan, maaari ring diligin o spray ang mga punla gamit ang mahinang solusyon ng aspirin, 1 tableta sa 10 litro ng tubig. Ginagawa ito upang mapanatili ang kanilang resistensya at matulungang makabawi sa stress ng paglilipat at tuluyang pagtatanim sa lupa. Ito ang simpleng paraan para magkaroon ng malusog at malalakas na punla
At iyan ang susi sa magiging masaganang ani. Alam nyo ba, bukod sa mga nabanggit, may isa pang gamit ang aspirin na hindi man sa hardin pero siguradong mapapakinabangan natin. Pampahaba ito ng buhay ng mga bulaklak na nakalagay sa vase. Kung gusto mong mas matagal kang mapasaya ng iyong natanggap na bulaklak, durugin mo lang ang isang tableta ng aspirin at ihalo sa tubig. Ang salicylic acid nito ay nagpapaasim sa tubig at pinipigilan ang pagdami ng bakterya na nagiging sanhi ng pagkabulok at bumabara sa daluyan ng tubig ng bulaklak. Ang resulta, mas matagal maging sariwa ang bulaklak, hindi agad nalalanta at nananatili ang bango. Epektibo ito sa mga rosas, carnation, chrysanthemum at marami pang ibang bulaklak. Kaya sa susunod na magpapalit ka ng tubig sa vase, huwag mong kalimutang maghulog ng isang tabletang aspirin. Isang simpleng trick lang ito na nagpapatunay kung gaano ka-universal at kapaki-pakinabang ang simpleng gamot na ito. Hindi lang pala sa halaman sa garden nagbibigay buhay ito, kundi pati na rin sa kagandahan sa loob ng inyong bahay. Samantala, dumako na tayo sa pangatlo nating drugstore helper, ang kasunod na napakalaking tulong. Kaya, pakinggan nyo to. Ang pangatlo nating sikretong ahente mula sa botika ay walang iba kundi ang ordinaryong 5% alcohol solution ng iodine. Ito yung ginamit natin noong bata pa tayo para ipahid sa mga galos sa tuhod. Para sa mga halaman, ang iodine ay isa munang napakalakas na antiseptiko. Epektibo itong lumalaban sa napakaraming uri ng nakakapinsalang fungi, bakterya at maging ilang virus. Ang epekto nito ay parang total disinfection. Pagtama nito, ang mga spore ng fungi, sinisira ng iodine ang kanilang protein structure, kaya wala silang pag-asang mabuhay. Bukod pa rito, kapag ginamit sa maliit na dami, ang iodine ay isa ring mahalagang microelement na tumutulong sa nitrogen exchange at sa pagbuo ng ilang amino acids. Ang mga halamang nakakakuha ng sapat na iodine ay mas mabilis lumaki, mas matingkad ang kulay, berde ng mga dahon, at mas maagang namumunga, lalo nang tumutugon sa pagpapausbong gamit ang iodine ang mga kamatis, pipino, repolyo, at strawberry. Ito ay 3-in-1 na solusyon: fungicide, bactericide, at growth stimulant. At lahat ng ayan ay nasa isang maliit na bote na mas mura pa sa isang tasang kape. Diretsahan na tayo sa formula. Napakahalaga ng eksaktong sukat pagdating sa paggamit ng yodo. Napakatapang kasi nito at kapag sumobra ang dami, pwedeng masunog ang halaman. Tandaan ang gintong aral, mas mainam na kulang kaysa sa sobra. Para maiwasan ng sakit na phytophthora sa kamatis at ang downy mildew o amag sa pipino, gumawa tayo ng pang-spray na solusyon. Sa 10 litro ng tubig, kumuha ng 1 litro ng gatas o whey. Ang lactic acid mula sa gatas ay gagawa ng proteksyon na pelikula para kumapit ng mas matagal ang yodo sa dahon. At magdagdag lang ng 10 hanggang 15 patak ng yodo. Hindi mililitro, kundi patak lang talaga. Haluing mabuti at i-spray ang halaman. Sikaping maabot ang ilalim at ibabaw ng mga dahon. Gawin ito tuwing 2 o 3 linggo sa buong panahon ng pagtatanim, lalo na kapag tag-init at mataas ang banta ng sakit. Ang pinaghalong ito ay hindi lang panlaban sa sakit. Nagsisilbi rin itong magandang pataba na ini-spray dahil pinapayaman nito ang halaman ng calcium at iba pang sustansya na galing sa gatas. May isa pang epektibong paraan ng paggamit ng yodo, ang direktang pagdilig sa ugat o root drenching. Nakakatulong ito para linisin o i-disinfect ang lupa sa paligid ng halaman at palakasin ito mula sa loob. Ang pamamaraang ito ay lalong mainam
para sa pag-iwas sa ina-root rot or pagkabulok ng ugat at para sa pangkalahatang kalusugan ng mga pananim. Halimbawa, para sa kamatis at sili, ganito ang timpla. Sa 3 litro ng tubig, isang patak lang ng yodo ang idadagdag. Pagkatapos mong diligan ng normal gamit ang malinis na tubig, buhusan mo ang bawat halaman ng 1 litro nitong solusyon. Ang una mong pagpapataba gamit nito ay gawin pagkatapos na makapag-adjust o makabawi ang mga sinibuyas, seedlings, sa bago nilang taniman. Pagkatapos nito, pwede mo pa itong ulitin ng 1 o 2 beses sa pagitan ng 2 hanggang 3 linggo. Ito ay nakakapagpabilis ng paglaki ng ugat, nakakapagpalakas ng depensa or immune system ng halaman, at ayon sa maraming magsasaka, nakakatulong din para lumaki ang mga bunga. Para naman sa repolyo, ang pagdilig ng may yodo ay lunas sa clubroot kila, isang mapanganib na sakit na dulot ng fungus. Ang solusyon para sa repolyo ay mas matapang ng kaunti. 40 patak ng yodo bawat timba ng tubig. Diligan ng repolyo habang nagsisimula na itong bumuo ng ulo at buhusan ng 1 litro ang bawat halaman. Talaga namang paborito ng mga strawberry ang iodine. Para sa kanila, nagsisilbi itong panlaban sa gray mold o amag at pampabilis din ng paglaki. Sa tagsibol, bago pa man mamulaklak ang mga ito, napakaganda at napakaepektibong gamutin ang inyong taniman ng strawberry. Handaan ang solusyon. 10 patak ng iodine sa bawat 10 litro ng tubig. Ang solusyong ito ay dapat ibuhos ng sagana sa buong taniman, diretso sa mga dahon at lupa. Papatayin ng iodine ang mga fungal spores na nagtaglamig sa lupa at sa mga lumang dahon. Pipigilan nito ang pagkalat ng gray mold na kayang sumira ng malaking porsyento ng inyong ani. Ang pagtrato na ito ay maaaring ulitin pa ng 2 beses na may pagitan ng 10 araw. Maraming maghahalaman ang nagpapatunay na pagkatapos ng prosesong ito, ang mga bunga ay nagiging mas malaki, mas matamis, at hindi madaling mabulok kahit umuulan. Ito ay isang napakasimple, mura, at eco-friendly na paraan para protektahan ang inyong tanim at makakuha ng malinis at malusog na strawberry nang hindi gumagamit ng matatapang na kemikal. Ang pinakamahalaga ay huwag lalampasan ang concentration upang hindi masira ang maliliit na dahon at bulaklak. Ang yodo, gaya ng iba pa nating paborito, ay puwedeng gamitin para ihanda ang mga buto bago itanim. Napakagandang paraan ito para i-disinfect ang mga buto, lalo na kung hindi ka sigurado sa kalidad nito or kung ikaw mismo ang nag-aani. Ang pagbabad sa mahinang solusyon ng yodo ay pumapatay sa mga masasamang mikrobyo na nasa balat ng buto. Ito rin ay nagiging pangontra upang maiwasan ang maraming sakit sa mga susunod na yugto ng paglaki. Para makagawa ng solusyon, 1 patak lang ng yodo sa 1 litro ng tubig ay sapat na. Ibabad ang mga buto sa likidong ito ng 6 hanggang 8 oras. Pagkatapos, hugasan ito sa malinis na tubig bago itanim. Ang prosesong ito ay hindi lang nagdi-disinfect, kundi nagpapalakas din ng lakas ng pagtubo. Ang mga buto ay mabilis at sabay-sabay natutubo, at ang mga seedling ay lalaking mas malusog at matibay. Ang paraan na ito ay lalo ng maganda para sa mga buto ng pipino, squash, at kalabasa na kadalasang tinatablan ng iba't ibang sakit sa simula pa lang ng paglaki. Kaya bago ka magtanim, huwag kang maging tamad. Bigyan muna natin ng ganitong kapaki-pakinabang na iodine bath ang ating mga magiging pananim. Sa pagtatapos natin ng usapan tungkol sa iodine, muli kong gustong bigyang diin ang kahalagahan ng pag-iingat. Gamitin ninyo ang iodine ng maingat dahil nagiiwan ito ng mantsa sa damit at sa inyong balat.
Gumamit palagi ng dropper o pipeta para eksaktong makuha ang tamang bilang ng patak. Huwag magbuhos ng iodine ng tantiyahan lang dahil ito'y magdudulot ng chemical burn sa mga halaman. Tandaan na kapag pang-spray, ang dosage ay 10 hanggang 15 patak sa isang balde. At kapag pangdilig naman, 1 hanggang 3 patak sa isang balde maliban sa mga pambihirang pagkakataon. Huwag ihalo ang iodine sa iba pang kemikal na gamot sa iisang timba o tangke upang hindi magkaroon ng hindi inaasahang reaksyon. Kung gagamitin ninyo ang iodine ng may katalinuhan at pag-iingat, magkakaroon kayo ng matinding sandata laban sa sakit at isang mahusay na pampalakas para sa inyong mga halaman. Ngayon, dahil napag-usapan na natin ang 3 murang pamamaraan na ito, pag-usapan naman natin kung paano natin sila maaaring pagsamahin at kung ano ang mga pangkalahatang patakaran na dapat sundin sa paggamit ng mga ito. Kaya naman, nalaman na natin ang tungkol sa 3 haligi ng paghahalaman na abot kaya: boric acid para sa masaganang pamumulaklak at tamis, aspirin para sa resistensya, at iodine para sa disinfeksyon. Ang pinakamalaking tanong, pwede ba silang pagsama-samahin? Ang sagot, oo pwede, pero kailangan may pag-iingat. Huwag nating ihalo lahat ng 3 ito sa isang timba at ipandilig sa lahat ng tanim ng sabay-sabay. Mas mainam na salitan ang paggamit o pag-spray. Halimbawa, sa simula ng pamumulaklak, inisprayan mo ang iyong mga halaman ng boric acid para sa mas mahusay na pagbunga. Pagkatapos ng 10 hanggang 14 na araw, maaari mo namang gamitin ang solusyon ng aspirin para maiwasan ang sakit. At kung maulan at basa naman ang panahon makalipas ang 1 pang linggo, maaari mong gamitin ang solusyon ng iodine at gatas. Ang ganitong komprehensibong pag-aalaga ay magbibigay ng iba't ibang antas ng proteksyon at titiyakin na nakukuha ng halaman ang lahat ng kailangan nito sa iba't ibang yugto ng paglaki. Palagi nating obserbahan ang ating mga pananim. Sila mismo ang magsasabi kung ano ang kanilang kailangan. Kung nalalagas ang bulaklak, bigyan mo ng boron, boric acid. Kung nagsisimulang manilaw at magkaroon ng mansa ang mga dahon, palakasin ang resistensya gamit ang aspirin. At kung may nakikita kang palatandaan ng bulok o sakit, gamitin ang iodine. Tandaan, ang mga supplement na ito ay hindi magic o panacea, kundi mga epektibong kasangkapan lamang sa kamay ng isang matalinong naghahalaman. Kaya pala, mga igan, itong 3 simpleng gamit lang mula sa botika, boric acid, aspirin at iodine, napakalaking tulong pala at maituturing talagang gintong kayamanan para sa ating hardin at taniman. Nakita na natin na para magkaroon tayo ng masagana, malusog, at syempre, masarap na ani, hindi natin kailangan gumastos ng malaki sa mga mamahaling fertilizer at fungicide. Kadalasan, ang pinakamabisa at pinakamadaling solusyon ay nandyan lang sa tabi-tabi. Kailangan lang nating malaman kung paano ito wastong gagamitin. Ang boric acid ang magpapasagana sa pamumunga at magpapamis sa ating mga pananim. Ang aspirin naman, ito ang magpapalakas ng immune system ng halaman para maging matibay at hindi tinatablan ng sakit. At ang iodine, siya ang titiyak na magiging malinis ang kapaligiran. Papatay sa lahat ng hindi natin nakikitang kalaban tulad ng fungi at bakterya. Pero tandaan nyo, mga kasama, ang pinakapundasyon ng lahat ng ating pinag-usapan ngayon ay ang pagiging maingat sa dosage at ang pagiging balanse sa paggamit. Ayaw ng kalikasan ang sobra at kahit pa ang pinakamabisang sangkap ay makakasama kapag nasobrahan.
Maraming salamat sa lahat ng nagtapos ng panonood. Umaasa akong malaking tulong sa inyo ang mga payo na ito at maia-apply nyo na agad sa inyong hardin ngayong season. Huwag nyo ring kalimutang mag-subscribe sa channel para updated kayo sa mga bagong gardening secrets. At syempre, bigyan nyo kami ng like kung nag-enjoy kayo sa video na ito. Ngayon, gusto ko namang malaman, kayo ba mga kaibigan, may sarili rin kayong botica tricks na ginagamit sa inyong taniman? Baka may secret recipe kayo dyan. Ibahagi nyo ang inyong napakahalagang karanasan sa comment section. Mag-aralan tayo hanggang sa susunod na upload.